Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Ang gabi ay dapat sa naisang pagdiriwang. Sa ilalim ng chandelier ng isang marangyang bulwagan sa Tagaytay, nagtipon ang mga pamilya, kaibigan, at mga piling panahin upang saksihan ang engagement party nina Valentina at Rafael. Magarbong mga bulaklak ang nakapaligid sa mesa, may jazz music na marahang umaagos mula sa mga violin, at ang mga bisita ay nagkakatuwaan sa kanilang mga damit na pawanggaling pa sa fashion magazine. Sa tabi ng mesa, nakaupo si Lechia, tahimik, hawak ang isang baso ng tubig, habang pinagmamasdan ang kapatid niyang si Valentina, na tila isang reyna, maganda, mapagmataas, at palaging nasa sentro ng atensyon. Si Valentina ang laging bida sa pamilya, top student, BT at ngayon, ikakasal sa lalaking halos lahat ng babae ay pinapangarap, si Rafael. Leticia! Sigaw ni Valentina sa mikropono, sabay tawa. Naalala mo ba yung panahon na sinulat mo ang love letter para kay? Sino nga ba yun? Ah! Si Joel, tapos nalaman ng buong class? Diyos ko, ang kahihiyan. Umiyak ka pa noon sa CR. Nagkatawanan ang mga panauhin. Iba't ibang reaksyon, may pumalakpak, may humagikik. Nginit sa Lechia, tila binuhusan ng malamig na tubig, nanigas sa kinaupuan. Hindi ito biro lamang para sa kanya. Ito ay isang alaala ng isang panahong madilim, kung saan naging tampulan siya ng panunuya at pag-isa. At sa gitna ng tawanan ng lahat, may isa lamang na hindi natawa, si Rafael. Nakatayo siya sa tabi ni Valentina, may hawak na wine glass. Pero hindi siya makagalaw. Ang mata niya, nakatuon kay Lechia, hindi ng awa, kundi ng pagkabigla. Parang may nahulog sa pagitan nilang dalawa. Tahimik ang kanyang bibig, ngunit ang ekspresyon sa mukha niya ay puno ng tanong. Rafa, why the face? Tanong ni Valentina, pabiro, habang inaayos ang buhok at inabot ang kamay ng lalaki. Ngunit si Rafael ay hindi ngumiti. Tumingin siya kay Valentina. Tumingin kay Leticia. Isang katahimikang tila himigop sa buong bulwagan ang sumunod. Ang musika ay tila naputol. Ang mga panahin ay nagsimula ng magbulungan. Si Rafael, sa isang mahinang tinig nginit matigas ang tono, ay nagsalita. Ikaw ang hukom. Napalingon ang lahat. Ang ilan ay napaubo. Si Valentina, napa kanat noo. Ano raw? Muling tumingin si Rafael kay Lechia, at mas malinaw na niyang sinabi. Leticia, ikaw ang hukom. Walang nakaimik. Si Valentina, namutla. Sa Lechia, hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. Hindi ito eksenang inaasahan ng sinuman. Hindi ito bahagi ng script ng engagement party. Ang mga bulaklak, biglang nagmukhang malungkot. Ang ilaw, tila masyadong maliwanag. At si Lechia, na deti palaging nasa gilid ng mundo ng kanyang kapatid, gayon ay nasa gitna ng lahat ng mata, at walang ked-adeya kung bakit. Tumayo siya, nanginginig ang mga kamay, at lumakad palabas ng bulwagan. Maraming tanong sa kanyang isipan. Anong ibig sabihin ni Rafael? Bakit na yan? Bakit siya? Sa likod ng mga kortina ng salamin, umihip ang malamig na hangin ng gabi. Dumiretso siya sa hardin, kung saan tahimik ang paligid at tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Doon siya napaluha, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa bigat ng isang damdaming hindi niya lubos maintindihan. Pagkaraan ng ilang minuto, may marahang yabag sa damuhan. Lumingon siya at naroon si Rafael. Hindi siya nagsalita agad. Tumayo lamang siya sa harapan ni Lechia, ilang talampakan ang leyo. Pasensya na, mahinang sabi ni Rafael. Hindi ko na kayang magkunwari. Sa Lechia, na ang puso'y parang pinipiga, ay tanging tanong lang ang kayang ibulong. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Rafael sa kanya, isang tingin na po ng kabigan, pagsisisi at pag-amin. Dipat ikaw noon pa. Dipat ikaw noon pa. Tumigil ang mundo ni Lechia. Sa tanawing may buwan, katahimikan, at damuhang hinihipan ng malamig na hangin, bumulusok ang damdamin niyang pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon. Rafael, Anya, halos hindi makalabas ang tinig sa bibig. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Rafael, dahan-dahan. Hindi nagmadali, pero bawat hakbang niya ay may bigat. Parang bawat paglapit sa dalaga ay pag-amin sa lahat ng kasalanang nagdaan. Nang magkatapat na sila, tinapunan niya ito ng isang malungkot na ngiti.
Leticia, alam kong mali ang timing. At baka huli na ang lahat. Pero hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang ngumiti sa tabing kapatid mo habang ang isip ko'y nasayo. Napalanok si Leticia. Rafael, bakit nayon mo lang sinasabi to? Napatitig ang binata sa buwan. Dahil sa takot. Dahil akala ko, wala akong karapatan. Dahil akala ko, mas madali kong susundin ko ang inaasahan ng lahat. Ang inaasahan ng lahat? Tanong ni Letia, pilit pinipigil ang pag-iyak. Napakasalan mo ang kapatid kong palaging sinasamba ng lahat habang ako'y, ano? Ano? Hindi ka kailanman naging anino, maring tugon ni Rafael. Ikaw ang liwanag na hindi ko piniling sundan noon. Dahil duwag ako. Tahimik. Ang hangin ay tila huminto rin sa pag-ihip. Sa kanilang dalawa ay parang may manipis na tabing na nakaraan, hindi pa tuluyang punit, pero nagsisimula ng mabiyak. Naalala mo ba, tanong ni Rafael, nung nagkasabay tayong umuwing naglalakad mula sa konserto sa eskwelahan nyo? Tumango si Leticia. Oo. Nabasag ang sakong ng sapatos ko. Tapos pinilit mong buhatin ako ng 5 kanto, kahit hindi naman tayo magkaibigan. Napangiti si Rafael, may lungkot sa gameta. Doon ako nagsimulang humanga sa'yo. Sa tapang mo, sa katahimikan mong hindi kailanman himihingi ng pasin, pero palaging naroon, palaging totoo. Huminga ng malalim si Letia. Pero hindi mo ako pinansin pagkatapos noon. Nagulat na lang ako, kayo na ni Valentina. Tumango si Rafael. Dahil sinabi niyang kailangan kanyang iwasan. Na ikaw raw ay laging kumakapit. At naniwala ako. Hanggang sa napansin ko, ang lahat pala ng sinabi niya tungkol sa iyo ay kasinungalingan. Pinaniwala niya akong ikaw ang mahina, ikaw ang problema. Pero ikaw pala ang matatag, ang totoo. Siya ang marupok. Napaupo si Letia sa batong upuan. Pilit niyang inintindi ang lahat, pero parang sumasabog ang ulo niya sa bigat ng revelasyong ito. Bakit mo ako ginawang hukom, Rafael? Sa harap ng lahat ng tao? Dahil gusto kong marinig nila na ang boses mo ang totoo. Gusto kong sa wakas, ikaw ang piliin. Hindi ako sigurado kung may pag-asa pa tayong dalawa. Pero kung meron man, gusto kong manggaling yon sa'yo. Ikaw ang pipili. Hindi si Valentina. Hindi ang mga magulang nyo. Hindi ako. Ko. Tumulo ang luha ni Letia, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdaming matagal na niyang inilibing. May galit, oo. May takat. Pero higit sa lahat may pagkalito, sa puso niyang gustong sumigaw ng, pero nababalutan ng libong bakit ngayon lang? Biglang bumukas ang pinto ng hardin. Si Valentina. Tama na2, Maring Wika ng Ganyang Kapatid. Ano ba tong drama enyo sa hardin? Rafael, kasal natin sa isang buwan. At ikaw, Letia, seryoso ka bang nakikipag-usap sa lalaking alam mong akin? Tumayo si Letia, bagamat nanginginig ang tuhod. Pinunasan niya ang luha, at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, tumingin siya kay Valentina nang hindi yumuyuko. Hindi ako ang nagsimula nito, Valentina. Anya, mahinahon pero matatag. Hindi kayo rin to panangarap. Pero ngayong narito na, hindi na ako tatakbo. Napasinghap si Valentina. Ano to? Paghihiganti. Hindi, sagot ni Leticia. Ito ang unang pagkakataon na papakinggan ang panig ko. Kung anong mangyari pagkatapos nito, wala akong kontrol. Pero hindi na ako mananahimik. Tahimik si Rafael. Tahimik ang paligid. Ngunit sa puso ni Letia, isang ingay ang nagsimula, ingay ng damdaming pilit itinago, at ngayon ay unti-unting lumalaya. Hindi na ako mananahimik. Tumambad sa katahimikan ng gabi ang salitang iyon, malinaw, diretso, at matagal nang inipon sa dibdib ni Letia. At sa pagbitaw niya nito, parang may nabasag na salamin sa pagitan nila ni Valentina. Isang ilusyon ng kapangyarihan na matagal nang kinikimkim ang nakatatandang kapatid. Anong gusto mong palabasin? Ani Valentina, ang tono'y malamig, nanginginig hindi sa takot kundi sa galit. Na ikaw ang kawawa? Na ako ang masama? Na dapat agawin mo ang lalaking akin? Tumingin si Leticia kay Rafael. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya umetras. Tinimbang niya ang sarili sa gitna ng dalawang damdamin. Isang pag-ibig na matagal nang nananahimik, at isang sugat na matagal nang hindi naghihilom. Hindi ako nang agaw, Valentina, Anya. Hindi kayo hining ito.
Hindi ko ginusto ang atensyon niya. Pero hindi ko na rin kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Lumapit si Rafael kay Lechia, hindi na nag-alangan. Hindi ko ang nananito, Leticia. AKO. Ako ang duwag. Ako ang pumili ng katahimikan. Pero ngayon, ako na ang nagsasabi, hindi ko kayang pakasalan ang taong hindi ko mahal. Rafael. Sigaw ni Valentina, nanginginig ang labi. Ano ka ba? Gagawin mong katawa-tawa ang pamilya ko? Sa harap ng lahat? Matapos lahat ng ginastos, lahat ng plano, lahat ng imehe nating dalawa? Wala akong pakialam sa imehe, mariing sagot ng lalaki. Ang mahalaga, ang totoo. At ang totoo, hindi ikaw ang mahal ko. Tumigil ang mundo ni Valentina. Napatras siya at sa kabila ng pagiging palaban ng kanyang karakter, isang luha ang tuluyang bumagsak sa kanyang pisngi, hindi lang dahil sa rejection, kundi dahil sa katotohanan kahit kailan, hindi niya tunay na nakuha ang puso ni Rafael. Tahimik na tumalikod si Valentina, hawak ang kanyang dignidad. Walang hiya kayong perho, mahinang sabi niya bago siya tuluyang lumakad pabalik sa loob ng bulwagan. Iniwan niyang magkatayo sa dilim ang dalawang taong gayon lang nagkaroon ng pagkakataong magsalita ng totoo. Lechia, tawag ni Rafael, dahan-dahan, parang nangangamba sa susunod niyang sasabihin. Ayoko kang ilagay sa alanganin. Hindi ko ito sinimulan para pilitin kang sumama sa akin. Ginawa ko to. Dahil dapat mong malaman. Dahil may karapatan kang pumili. Natohimik si Leticia. Ang damdamin niya ay parang bagyong bumabangga sa katahimikan ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, nabaligtad ang mundo niya. Mula sa pagiging tahimik at itinatagong anino ng kanyang kapatid, siya nang gayon ang pinapakinggan, inabangan, at may hawak ng desisyon. Rafael, anya, marahang humagbang palapit sa lalaki. Hindi kita kayang mahalin dahil lang iniwan mo si Valentina. Hindi sapat yon. Hindi sapat ang pagkasira ng isang relasyon para magsimula ng bago. Napayuko si Rafael, tila tanggap ang posibilidad ng isang pagtanggi. Ngunit nagsalita muli si Lechia. Pero kung kaya mong patunayan sa akin, hindi lang gayon, kundi sa mga araw na darating, na totoo yang nararamdaman mo, na hindi ito kapritso lang ng pusong naligaw, kung kaya mong hintayin ako habang pinipiling muli ang sarili kong halaga. Tumitig siya sa mga mata ng lalaki, matatag, hindi na ang dating Lechia na tahimik lang sa sulok ng silid. Baka, may pagay sa tayo. Saglit na katahimikan. Saka ngumiti si Rafael, hindi ng tagumpay, kundi ng pag-asa. Walang deadline. Hindi kita mamadalin. Biglang tumunog ang malalakas na palakpakan mula sa loob ng bulwagan, hindi para sa kanila, kundi para sa kung anuman ang susunod na programa. Normal na buhay, walang kamalay-malay sa tahimik na pagguho ng isang plano at pangarap sa labas ng salamin. Ngunit sa damuhang iyon, sa ilalim ng buwan, may isang bagong simulain. Sa gabing iyon, umuwi si Lechia ng mag-isa. Hindi bilang talunan, hindi bilang kaagaw, kundi bilang isang babaeng pumili ng sarili niyang kapalaran. Sa loob ng kwarto niya, inilabas niya mula sa lumang kahon ang diary niyang hindi na niya nasulatan sa loob ng ilang taon. Sa unang pahina ng bagong yugto, isinulat niya, ang totoo minsan ay hindi dumarating sa takdang oras, kundi sa oras ng tapang. Ang totoo minsan ay hindi dumarating sa takdang oras, kundi sa oras ng tapang. Leticia. Kinabukasan, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagising si Lechia na may pakiramdam ng kalayaan, hindi dahil tapos na ang gulo, kundi dahil sa wakas, siya na ang humahawak ng direksyon ng sarili niyang kwento. Bumaba siya ng hagdan, tahimik ang buong bahay. Wala si Valentina. Hindi rin naroroon ang kanilang mga magulang, na malamang ay abala sa pagkalat ng balitang naudlot ang engagement ng paboritong anak. Sa kusina, tahimik niyang sinandok ang cup, pero may kung anong hapdi sa puso. Hindi galit, kundi panghihinayang. Dahil sa kabila ng lahat, kapatid pa rin si Valentina. Hindi biro ang masaktan ang taong minsan mo ring minahal sa kabila ng lahat ng inggit, tampo, at lumang sugat. Maya-maya pa may nag-doorbell. Akala niya si Rafael, pero laking gulat niya nang pagbukas niya ng pinto, si Valentina ang naroroon. Walang makyup, walang alahas, walang kislap ng kumpiyansang karaniwang bumabalot sa kanya. Isang Valentina na pagod, tahimik, at tila wala ng baluti. Pwede ba kitang makosap? Tanong nito, halos pabulong. Tumango si Leticia. Pasok ka. Sa loob ng sala, naupo silang magkaharap. Walang seremonya. Walang pagakto.
Dalawang babaeng dugan sa damdamin pero perhong lumalaban pa rin, hindi sa isa't isa, kundi sa mga sarili nilang lihim. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to, sabi ni Valentina. Pero siguro, kailangan kong tanggapin na, ikaw talaga ang gusto niya. Napaya ko si Leticia. Valentina, hindi kayo sinadya. Itigil mo na yan, sabat ng kapatid. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Nasaktan ako. Pakiramdam ko tinraidor ako. Pero kung may mali man, hindi lang ko. Hindi lang si Rafael. Kazuma ako. Napatingin si Leticia. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Valentina. Alam kong mahal ka na noon pa. Ramdam ko. Pero pinilit kong kontrolin. Akala ko, kung ako ang pipilin niya sa papel, matututunan niya ring mahalin ako. Ginawa ko ang lahat. Pero hindi pala ganon gumagana ang puso. Natahimik ang magkapatid. Walang gustong sumingit sa damdamin ng isa. Sa katahimikan na iyon, naroon ang unti-unting paghilom, masakit mabagal pero totoo. Siguro, hindi talaga natin kailangang maging magkalaban, no? Tanong ni Leticia, mahinahon. Napangiti si Valentina, may luha sa gilid ng meta. Sigurong ga. Nakakapagod din kasing laging ako ang bida. Lagi kong pinipilit na maging perpekto, pero sa totoo lang, takot akong hindi sapat. Lahat tayo may takot, sagot ni Leticia. Pero hindi natin kailangang itago yon sa likod ng inggit o pagmamataas. Ilang sandali pa, tumeo si Valentina. Hindi pa ako handang makita kayo ni Rafael ng magkasama. Pero hindi ako pipigil. Hindi ko rin kayo sisiraan. Valentina, tawag ni Leticia habang papalabas na ito ng pintuan. Salamat sa pagpunta. Sa pag-amin. Sa pagkakataon. Tumango lang si Valentina, at bago siya sumakay sa sasakyan ay nilingon si Leticia. Alagaan mo yung taong yon. Hindi lang dahil mahal ka niya, kundi dahil ikaw ang pumili, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo. Pagkaalis ng kapatid, ilang oras ang lumipas sa katahimikan ng bahay. Maya-maya pa, tumunog ang telepono ni Leticia. Mensahe ni Rafael. Nandito lang ako. Kahit hindi mo pa ako pilin, mananatili akong narito. Sa sarili mong oras, sa sarili mong paraan. Hindi para hintayin ka, kundi para sabayang lakarin kung kailan ka nahanda. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, binuksan niya muli ang diary at isinulat. Minsan, ang katahimikan ay hindi pagtatapos, kundi paglalatag ng bagong simula. Tumitig siya sa bintana, sa langit na walang ulap. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya siya na talaga si Leticia, hindi bilang kapatid, hindi bilang anino, kundi bilang sarili niyang liwanag. Lumipas ang mga linggo. Sa bayan na dati puno ng sismis, unti-unti nang lumamig ang usapin tungkol sa naudlot na kasal nina Valentina at Rafael. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan na ng mga bagong paksa, bagong kwento, gaya ng dati, parang walang permanenteng sugat sa mata ng mga mapanuring mata. Pero para kay Leticia, ang tunay na pagbabago ay hindi sa panlabas na mundo, kundi sa loob niya. Mas naging tahimik ang kanyang araw-araw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Tinanggap niya ang mga alaala, mabitiman o masakit, at hindi na niya tinatakasan ang mga damdamin na deti inililibing lang niya sa katahimikan. Hindi rin siya agad nagmadaling makita si Rafael. Sa halip, nagtuon siya ng pansin sa sarili, nagsimula siyang magpinta ulit, ang hilig na minsang binaliwala niya dahil sa pag-alaga ng reputasyon ni Valentina. Nagsulat siyang muli sa diary. Naglakad sa park tuwing hapon, huminga, tumawa, at sa unang pagkakataon, natutong maging buo kahit mag-isa. Hanggang isang araw, isang liham ang natanggap niya. Hindi text. Hindi mail. Liham na isinulat sa kamay. Mahal kong Leticia. Hindi ako lumapit muli sa iyo pagkatapos ng gabi ng pag-amin, hindi dahil ayokong makita ka, kundi dahil gusto kong ibigay ang espesyong hinihingi mo, at karapat-dapat mong matanggap. Gayon, nais ko lang ipaalala sa iyo na hindi pa huli para sa atin. Hindi ko alam kung handa ka na. Pero kung sakali, gusto kong simulan natin hindi bilang pagtakbo mula sa nakaraan, kundi bilang pagpili ng bagong direksyon, ng bagong kwento. Teo, kung papayag ka. Sa Sabado pupunta ako sa Lumang Ilog, yung lugar kung saan mo ako minsang sinabihang, minsan gusto ko na lang mawala. Gayon, sana roon mo maramdaman na hindi ka kailangang mawala, dahil may puwang ka sa mundo, at sa puso ko. Asa, ngunit hindi magpipilit. Rafael.
Nang dumating ang Sabado, matagal na nakatitig si Lechia sa bintana. Hawak niya ang liham, at sa puso niya, hindi na takot ang nangingibabaw. Hindi na siya yung Lechia na laging pumipiling likod, siya nang gayon ang may kakayahang humarap. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit sigurado. Tumungo siya sa ilog, lugar ng kanyang dating pangungulila, gayon ay lugar ng isang bagong kabanata. At naroon si Rafael. Hindi siya nakangiti, pero ang mga mata niya ay puno ng pag-asang hindi kayang pagtakpan. Tumayo siya sa pagdating ni Lechia, at parang sabay silang huminga, huminto ang paligid, at tumahimik ang mundo. Dumating ka, mahinang ngunit puno ng emosyon ang boses ni Rafael. Hindi dahil sa sulat mo, biro ni Lechia, kundi dahil sa wakas, dumating din ako para sa sarili ko. Lumapit si Rafael. Hindi siya humawak. Hindi siya nagpilit. Sa halip, tinanong niya, "Pwede ba kitang samahan simulang gayon, hindi bilang tagapagligtas mo, kundi bilang kasama mo sa paghilom?" And gumatay si Leticia. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Pero gusto kong kasama. Sabay silang umupo sa damuhan, nakatingin sa ilog na dumadaloy, gaya ng mga emosyon nilang minsan ay naipit sa katahimikan. Marami pa tayong kailangan pag-usapan, anya. Handa akong makinig, tugon ni Rafael. At sa ilalim ng araw, sa tabi ng ilog, nagsimula ang isang relasyong hindi nakasalalay sa kahapon, kundi sa tapang ng kasalukuyan at sa pag-asa ng bukas.